may kasama tayong wise man ngayon, Tita Pao. At buti, nakaswerte tayo. Grabe, overbook na ang schedule nito. Hindi pa nagsisimula ang SONA. Nako, ang kasama po natin ngayon ay ang ating political expert, ang dati po na minsan ding umamoy doon sa very rarefied air of power. Dating Secretary Ronald Llamas. Dito, Ronald, magandang hapon sa'yo. Magandang Siya hapon. talaga unang mong binati. Hindi, ihuli ka na dahil babatiin kita ng magandang hapon, sir. Baka bigyan mo akong seminar. Oo. Seminar dahil kailangan mo ng criticism and self-criticism na ginamit mo sa isang pag-analyze. Ang opening kamo ng speech ng Pangulo, pati na ending, are the only things that you found interesting. Anything in between ay induced narcolepsy sa iyo, kamo. Nakatulog ka. Meron naman. Maganda lang yung simula dahil pinaliwanag niya yung difference ng pinagmamalaki ng gobyerno na high growth rates at yung talagang nararamdaman ng mga tao. Lalo na sa konteksto nung a few days ago, lumabas yung SWS survey na ang self-rated poverty ay tumalon sa 58% to 12% increase. So, tingin ko ay conscious yung presidente sa ganung klaseng contradiction. Pinagmamalaki mo yung high growth rates, pero ito yung nararamdaman ng tao. Mataas na presyo ng bigas, ng kuryente, ng tubig, at kakulangan sa sahod. So, maganda yung opening. At pero yung laman is basically yung alam na natin na ginagawa ng gobyerno. Irrigation, agrarian reform, farm-to-market road, no? Infrastructure, etc. At maganda yung climax. Total Pogo ban, kahit may debate pa sa loob mismo ng cabinet. Total Pogo ban, kahit mismo sa kanyang political supporters are hindi pa united. Pero pinangatawanan niya. Total Pogo ban at saka yung West Philippine Sea na yun, hindi naman bago. No? Pero may job dun sa kanyang predecessor. Hindi ito kathang isip. Hindi ito kathang isip. No? Kaya hindi kami magwe-waiver. Pero merong siyang ginamit na salita na noon lang niya ginamit. De-escalation. De-escalation. At siguro yun yung kailangan ipaliwanag ng gobyerno in the next few days. Anong ibig sabihin ng de-escalation? Dahil yung nangyayari yung de-escalation dun sa sinasabing bagong agreement between China and the Philippines. Ang sabi ng Philippines, wala itong kinalaman sa paghingi ng permiso, pag-submit ng schedule, at pagsunod sa gusto ng China. Sabi naman ng China, yung nilabas nila, hindi. Parang ito yung dati na secret agreement with Digong na hingi kayo ng permiso at bawal ang construction materials. So in the next few days, pagdedebatihan, ano bang ibig sabihin ng de-escalation? Tsaka parang wala naman tayong ide-de-escalate. No? Nagdadala lang naman tayo ng tubig at saka pagkain at saka gamot. So ano yung de-escalation na gagawin natin? No? Yun yung, so yan, I think isa dun sa mahalaga dun sa climax ng speech. Pero in between, meron namang mga mahalaga katulad hindi binanggit ang Chacha. No? Actually. Hindi binanggit ang Chacha. Ibig sabihin yan ay tapos na yan, patay na yan. Tapos yung drug war, binanggit niya, di ba? Bloodless, walang extermination, at 8 P's? 8 P's. 8 E's pala. 8 E's. 8 E's. Yun yung kailangan kong matutunan sa'yo. Ako rin eh. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng 8 E's. No? Kaya, tapos, So may dalawang policy reversals o tatlo, apat, na ito'y 360 degrees pagbalikwas doon sa dating administrasyon. definitely, yung drug war, yung West Philippine Sea, yung Pogo na nag-flourish nung panahon ni Digong at na-identify yung kanyang mga tao na kasama dyan. Halimbawa, yung biggest Pogo, si Michael Yang, Presidential Advisor for Economic Affairs at hindi lang sa Pogo na leak, pati sa drugs. Kaya lumabas na ng bansa, nasa Dubai na. No? Dubai? Oo, nakalabas na. Hindi China, Dubai. Oo, tapos yung isa pang na-link ay yung ex-human rights lawyer. Ay, best friend. Paborito mo, no? Idol natin? Spokesperson, no? Na
gustong sumali sa Mr. Supranational. Hindi naman siya gusto. Yung friend niya lang. Okay. O, Akala yung ko siya kasamahan gusto niya sumama. lang. Oo. So yan. Yun yung mga reversal. No? Awatin mo ba? Gusto mo muna magtanong para Hindi, pero mahimasmasan. Tito Ronald, I'm curious, no? Kasi even before the SONA, ang gusto talagang, in surveys, ang gusto talagang marinig o malaman ng mga tao, ng mga Pilipino, is yung plano ni PBBM sa inflation. Kasi marami nang umaaray. Do you think he was able to lay out his plans talaga dun sa mga issues na malapit sa sikmura? Siyempre, yung inflation na nga, presyo ng mga bilihin. Did he address that clearly? Medyo kulang. Tama ka dahil halimbawa yung mga recent surveys na bumaba siya in terms of approval at saka trust rating ay related do sa mga gut issues ng una, inflation, ikalawa ay sahod, ikatlo ay trabaho, underemployment basically, at ikaapat ay corruption. Medyo natalaka yan pero parang kulang. No? Halimbawa, nung second SONA niya, in-emphasize niya yung pagdurog sa mga kartel, mga smugglers at saka mga hoarders. Noong panahon na siya ang umuupo. Secretary of Agriculture. Dahil ang sabi niya, directly related itong mga kartel na ito doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na pagkain, lalo na bigas. Pero since then, wala naman ako nabalitaan na nakulong at nahuli na hoarders, smugglers, saka kartel. No? Kaya sana in the next few days, ay magpakita naman siya na ito yung mga nahuli namin. At kahit may full-time na siyang Secretary of Agri din, mga wala ring naibigay o yung intel, kunyari halimbawa sa mga nadidetect na kung sino-sino mga tao nasa likod nito. Tama. Dahil yung usapin sa bigas ay usapin ng productivity. Ibig sabihin, usapin siya ng supply, hindi siya usapin ng demand. No? Ibig sabihin, kulang sa production yung ating mga magsasaka. At isang usapin dyan, kulang ng tulong o subsidy yung ating Department of Agriculture. Ikalawa, mga external factors like La Nina. No? At ikatlo ay dapat i-assess natin tong rice tarification law. Dahil ano na bang nangyari? Ang purpose kasi niyan, pababain ang presyo ng bigas sa merkado, pero pataasin yung presyo ng bigas sa farm gate price. Ibig sabihin yung ibibigay sa mga magsasaka. Correct. Hindi nangyari yan. So, yan ba ay kinakailangan ng tanggalin uli, baguhin, i-modify? No, katulad ng statement niya doon sa EPIRA law. Kailangan pag-aralan. Actually, marami ng study dyan eh. Kailangan ko na lang, dungkalin na lang. Sobrang dami na dyan sa usapin ng EPIRA law at ang dami ng expert na magsasalita dyan. Yung rice tarification ang kinakailangan talagang i-review dahil tinatamaan yung presidente sa presyo ng bigas. Correct. At hindi rin totoo yung masagana 99, magiging 99 pesos yung kilo ng bigas. Tito Ronald, ikaw ay 6 na taon din na nag-advise sa Pangulong Aquino. Na hindi madalas pakinggan, no? Na hindi palibhasa mumultuhin ka nun. Anyway, ang SONA ay balanse lagi ng fact-sharing at yung may kahit papaano ay may konting mitolohiya kang sinishare, no? Balanse rin siya ng pagyayabang at realidad. Real talk lamang. Well, yeah. Tama ka, sir. Lord. Tama ka, sir. No? Una, yung SONA ay parang report card. Sasabit ka ng report. Pero nagsasubmit ka rin ng plano. Yes. Pero yung overarching na mensahe niyan ay yung iyong leadership na pine-present mo. Ito yung aking pamumuno, dito ko gustong dali ng bansa. Medyo kapos pa ng kaunti yung presidente natin. Dahil, halimbawa, kung titingnan mo yung mga previous presidents, meron silang proyekto na laging inuulit-ulit dun sa kanilang SONA. Parang, if you destroy my country, I will kill you. Parang ganon, no? 6 years yun. Yan. No? People Power kay Cory. Tiger Economy, Philippines 2000 kay Abalos. FBR, no? Mandaluyong yun, di ba? Tiger Economy. Ay, di. Tama. FBR pala. Yung kay Abalos Burger, no? So, yun yung kay FBR, no? Yung, halimbawa, kay ERAP, walang kamag-anak, walang kaibigan, no? Uy, SONA ba yun? ERA para sa mahirap, no? Hindi ba sa inauguration na yun? Hindi, paulit-ulit yun eh. Sa yung message na yun, no? Ine-emphasize niya, ito yung aking definition ng aking leadership. Kaya lumalabas lagi yung sa SONA. Si GMA, bangkang papel, no?
Di ko na alam kung nasan yung mga bangkang papel na yun. Pero, Yung isa naging empleyado rito. talaga? Tapos yung isa ay Mang Pandoy. Di ba? Oo nga. Nakamatayan na ni Mang Pandoy, mahirap siya. No? So, at yung kay Pinoy naman, yung walang korap, walang mahirap kung walang korap, at saka yung second zona niya, yung no to wang-wang. May isa pa. Impunity. Pinakahuli yata, Eddie Wow. Balita ko, ikaw rin nagsingit ng ganyan. So, okay, wang-wang lang ako. Tapos yung kay Digong naman, papatayin ko kay lahat. No? May mura pa yon pero hindi natin pwede sabihin sa TV. So medyo kulang pa ng ganun si BBM. Pero at least itong third zona, Catchphrase. may Parang attempt. Oo, ganyan. No? Kailangan yun, ano? Oo, mahalaga yun eh. Yung kumaga magiging household name, icon, no? Maging household brand. No? Kailangan niya ng ganun. Sana sa third zona, sa fourth zona niya, ay gawin niya yun. No? Ang code switching mahalaga, yung ginagawa niya. May sasabihin siya sa Tagalog, Yes. tapos para maintindihan ng foreign dignitaries, may quasi-translation sa English. Para i-emphasize. No? Yung kanyang Si Pinoy ng message. 2011, all Filipino lagi. All Filipino ang speech niya at mukhang hindi na siya bumalik since then. Actually, nagulat ako kay Pinoy dahil nung kilala ko siya na congressman at senador, hindi naman siya mahilig magsalita ng ganyan eh. Hindi siya ganyan ka-articulate, ka-eloquent. Nung naging presidente ba, parang hindi ko yata kilala ito. Kaya minsan nagbabago ka eh pag nalagay ka sa ganung klaseng posisyon. No? Kung baka anong sabi nila? Some are born great. Some achieve greatness, but some have greatness forced into them. So, Talaga. ano kaya ang Sabi naman ng mangyayari? isa, some are smarter than others. yeah. Hindi na ako pupunta ron. Baka kung saan pa tayo umabot eh. Unless gusto mo pag-usapan natin yon. You have the time? Sir. Nako, pero bitin na nga tayo. Nako, talaga, mapaalam na tayo. Marami pang tatanong sana si Pawi. Pero, Maraming salamat for your time. Of course, thank you for joining us, Tito Ronald Llamas, the most sought-after political pundit in the whole country.